morning, good morning, good morning, good morning. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Good morning po Uncle Arnel Valeriano. Magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw, magandang hating gabi. Diyan po sa lugar ninyo kung saan kayo naabot ng ating pong programa, Morning Coffee Devotion. Nandito muli ang inyong lingkod. Ako po si Brother Rafi, si Kagawad Paeng, na lumalapit muli sa inyo ngayong Huwebes ng umaga, October 29, 2020. Magtatapos naman po ang buwang ito at tayo ay magdadive na naman sa bagong buwan ng Nobyembre. Malapit na. Kaya salamat sa Panginoon. Thank God for sustaining us. Salamat sa Panginoon sa buhay na ibinigay niya sa atin. Salamat sa Panginoon sa kalakasan at saka sa kalusugan na ating pong naangkin at na meron po tayo ngayong araw na ito. Maraming salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga biyaya. Maraming salamat din sa Panginoon sa umaga na kay ganda. Sana ngayong araw na to tayo ay pagpalain ng Diyos at tayo ay kanyang bigyan ng kagalingan sa mga may sakit at magkaroon po tayo ng magandang o maayos na lakad ngayong araw na ito sa pamamagitan ng kanyang pagkabay sa bawat isa sa atin. Magandang umaga sa ating lahat. Purihin ang Panginoon at tayo magkakasamang muli ngayong umagang ito. Huwebes, alas 5:36, October 29, 2020. Pasensya na po at ako po ay nahuli ng mga ilang minuto. Uncle Arnel Valeriano, maraming salamat po. Auntie Elena, salamat po. Magandang umaga. Good morning, Pastor at mga kape. Ipag Malin Castillo Alonso, magandang umaga sa iyo, Ipag. Pia si Alonso, magandang umaga, Pia. God bless you po. Cash Jepong, Jeff Alonso, magandang Huwebes, Thursday po sa ating lahat. Kasama po natin dito ang ating pong kaibigan at konsehal po, si Uncle Manong Alberto Tomas. Magandang umaga kasama ng kanyang may bahay. God bless you po. Kumusta po kayo ngayong umaga ito? Kape po tayo. Sa lahat po ng mga magbe-birthday ngayon, happy birthday lahat sa inyo, October 29, Huwebes. God bless you, birthday celebrants. At sa ating pong update sa Ilocos Norte, we have 6 active cases. Alam po natin yan. Dahil kahapon po nadagdagan, nung isang araw nadagdagan ng 3 na taga Batak City na sana wala nang mahawaan sa kanilang mga minamahal at sa mga nakasalamuhan nila. Sana hindi na po sila mag-positive o hindi sila mahawahan. Kaya sa mga nakakakilala sa mga huling 3 biktima po ng COVID-19 sa Batak City, if you know that nakasalamuha po nila kayo at alam niyo naman yung tinatawag na contact tracing, mag-voluntary na po kayo, kusang loob na po kayong mag-report. Nasa ganon, isa-swab test po kayo o itetest kayo para naman safe ang inyong pamilya. Yan lang po ang aking pong hinihingi sa inyo, lalo na sa mga alam nila na sila ay nakasalamuha ng mga nabiktima, mga huling nabiktima. Anyways, ang mga 3 nabanggit na nagpositibo mga kakape ay nasa lugar na kung saan sila ginagamot. Sana sila po ay magkaroon ng malakas na pangangatawan, immune system, na sa ganon sila po ay gagaling, mga kakape. And don't forget, as we mga kakape, let us always remember na napakahalaga yung ating pong tinatawag na self-discipline.
pagdisiplina sa sarili, na kung saan man tayo pupunta, siguro hindi ko na kayo kailangang palahanan dahil alam ko na kayo ay mga masunurin sa mga guidelines. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Hanggang ngayon, tayo ay magkasakasama pa. Praise God. And welcome to our morning coffee devotion sa lahat po ng mga nanonood ngayon at mga nakikinig. Dahil ang ganda na pag-usapan po at simulan ang umaga o isara ang gabi na pinag-usapan po natin ay salita ng Diyos. Napakahalaga po nun. Dahil dito po tayo nagkakaroon ng lakas sa ating pong pananampalataya, sa ating pong buhay sa spiritual. Napakahalaga po dahil ang sinabi ng Diyos sa Matthew chapter 4 verse 4 at saka Luke 4 verse 4, "Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." Good morning, Ma'am Hazel Cassandra Sacro, Uncle Samuel Sammy Alonso, Sir Mina Pascual, good morning, Pelomina PJ, dyan sa San Nicolas, Ma'am Meme Aljen dyan po sa London. Magandang gabi po sa inyo dyan sa London. Konsehal Alberto Tomas, Pia si Alonso, lahat po tayo ngayon, magkakasama ngayon at mga nauna. Magandang umaga po sa inyo lahat. God bless you po. And we have here Sonny Boy. Good morning, Sonny Boy. God bless you, Sonny Boy. Ang ating pong kasama, may isa pong PWD na masipag, meron pong sariling tindahan yan. Good morning, Sonny Boy. God bless you. Habang tayo nagpapatuloy mga kapatid, pakinggan po muna natin ang kantang ito bilang pasasalamat sa Diyos. Romualdo Rivera de Barcia. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking natanggap. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Good morning, Ermelina Coladong Cabingas. Good morning. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Yes, good morning, Manolo Salito Lopez. Salamat po. Sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya't sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking natanggap.
natin po ang tugtugin o awitin na pinamagatang Salamat Panginoon sa buhay ko ngayon. Salamat sa Panginoon sa pagpapanatili sa ating pong buhay hanggang ngayon, mga kapatid at mga kape. Salamat sa mga biyaya, salamat sa paggabay, salamat sa lahat. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Though sometimes we feel discouraged sa mga nangyayari sa ating paligid, but huwag po natin kalimutan na ang Diyos po pinapahintulutan ang mga bagay-bagay na yan para po tayo po ay lalong lumapit o mapalapit sa Kanya. Hindi po intensyon ng Panginoon na sa mga sirkumstansya na dumarating sa ating buhay na tayo ay magalit sa Kanya, kundi tayo ay dapat lalong lumapit sa Kanya, mga kapatid. Yan po ang ating pakatatandaan, lalong-lalo na ngayon. Nasa panahon tayo na walang katiyakan sa kinabukasan. We don't know. Magulo ang ating gobyerno, magulo ang mundo, may pandemya, maraming mga krimen pa rin, mga kapatid. Nadagdag lang naman po ang COVID-19 na ito eh. Pero, ganun pa man, mga kapatid, napakahalaga na ating pong laging purihin at pasalamatan ang Panginoon sa ating buhay. In every life, in every morning that we wake up, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil pinapakita ng Panginoon dito ang kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Magandang umaga, Mama Sister Marites Gaspar dyan sa La Paz. Miss ko na yung daing mo, sister. Maraming salamat sa regalo mong daing sa akin last month. Ayan, maraming salamat, Brother Manong Rizalito Lopez. God bless you po. Kasama ng inyong may bahay at mga pamilya dyan sa inyo. David Ascension Maningas Senior, magandang umaga. David, God bless you. Thank you very much. God bless you. Ma'am Mildred Alonso Ramos, and of course kay Engineer Rolly Ramos, good morning po. Good morning sa ating pumpunong barangay, Kapitan Jerry Corpus Alonso, saka Ma'am Anita Domingo Alonso. Maraming salamat. Good morning po sa inyo. And LC, magandang umaga po Kanti Dalin, Ate Minda, Ani Garbelister Sogitan dyan po sa Hong Kong. Good morning Sister Regina, God bless you. Okay, and Rosalie Avero Maningas, ingat po tayo palagi. Amen. Ang ganda po ng kanta. Ayan, ang ganda po ng kanta, Pastor. Salamat sa buhay namin na kami di na tulad ng dati. Salamat naman sa Panginoon. Dahil sa Panginoon, ang buhay ay may kapayapaan at katahimikan. Kahit maraming problema na hinaharap, magandang umaga, kakape at sa inyo, Pastor. Naway ang Panginoon ang mag-ingat at magbigay ng pangangailangan natin sa araw-araw. Amen. At salamat dyan sa inyong panalangin. Sister, kapatid, Hermina Pascual dyan sa Navotas. Maraming salamat. Totoo nga po, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. Tandaan natin, napakahalaga na ang ating pong inasam-asam dapat sa ating buhay hindi po yung dami ng kayamanan na ating pong maiipon o makukuha, kundi yung meron kang nabubuhay ka na meron kang kapayapaan at kagalakan sa puso, sa buhay. Yan pong mahalaga. That the Bible says that we may live peaceably with all men. Napakahalaga na ang lahat ng mga tao ay kabati natin, hindi po kaaway. Napakahalaga po nun. Though we cannot remove or we cannot deny na mayroon po mga tao na sadyang mga sutil, mga taong hindi pa talagang naunawaan ang importansya o yung kahalagahan ng buhay. Kaya mas ginugusto nila na meron silang mga napupuna palagi. Mayroon silang nakikita sa ating mali. Dahil nga, hindi po tayo perfecto. Though we can do something good sa kanila, kahit na gumawa tayo ng kabutihan sa kanila, meron pa rin mga tao hindi tayo nagustuhan. Parang, yun nga mga kapatid, wag po nating expect na lahat ng mga tao mamahalin tayo.
Pero salamat sa Panginoon, nandyan siya na tunay na nagmamahal sa atin. Wala na tayong may hambing pa o may tulad pa sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil hindi niya tinignan kung ano ang mga nagagawa natin o ginawa natin o gagawin natin. Ang tinignan niya ay yung kanyang pagmamahal sa atin mismo bilang mga tao na kanyang nilalang, na kanyang binamahal. Alam niya na tayo ay nawala sa landas at tayo kanyang hinanap, sinakuluhan, at tayo ay kanyang niligtas sa biyaya ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. Ay salamat sa Diyos dahil mahabagin ang Diyos, maawain, mapagmahal, mapagpatawad. Yan po ang ating Diyos. Kaya salamat sa Kanya. At sana sa mga ginawa sa atin ng Diyos na ating makita at ma-appreciate nang sa ganon, we will also do the same. Katulad ng pagmamahal niya sa atin, may pakita natin sa iba na hindi natin titignan yung ugali ng tao, kundi titignan mismo yung tao, yung kapangangailangan niya, na kailangan niya si Kristo. Because if we will look at their attitudes or their behavior, nako, hindi po natin sila malalapitan. Hindi natin alam kung paano sila i-approach. Dahil nga sa kanilang taglay na katangian na mahirap talagang lapitan dahil sa kanilang mga negatibong kaugalian. Pero ang Diyos hindi niya tinignan yon. Ang tinignan niya at kanya binigyan ng pansin, binigyan ng tuon yung kanyang pagmamahal sa atin na tayo kailangan natin ng kaligtasan. Kaya binigay niya, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin lahat. Isang sakripisyo na perfect ang Panginoong Jesucristo. Nang dahil sa kanyang ginawa, ipinako siya sa cross ng Kalbaryo. Lumalak ang kanyang dugo. At ang kanyang dugo ang pinambayad niya, pinambili niya sa atin. At purihin ang Panginoon dahil sa ating pananampalataya, tayo ay kanyang niligtas. Yan po ang katotohanan na kailangan lagi nating pasalamatan sa Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Tandaan natin yan. Na kahit na tayo nagkakasala pa, sabi nga doon sa Romans chapter 5 verse 8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kahit na tayo nagkakasala pa, si Kristo namatay para sa atin. Let us remember that. Noong namatay si Kristo, iniisip niya ang future. Lahat mga kapatid. Hindi niya tinignan mga kapatid kung gaano tayo kasama. But bagkus, minahal niya tayo at binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Para sa ating kaligtasan. Ang sabi ng Biblia, tayo ay makasalanan. At dahil sa ating kasalanan, tayo mapaparusahan sa impyerno. Yung dahilan kung bakit kailangan natin maligtas. Dahil yung ating pong tinatak sa buhay ay patungo po doon sa kaparusahan. Dahil po sa ating kasalanan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Ulit ano. Pero gusto ko lang pong i-diin o gusto ko lang pong bigyan ng tawag dito, to emphasize. Gusto ko lang pong bigyan ng emphasis yung ginawa ni Jesucristo sa ating lahat mga kapatid, na hindi po laro, hindi po istorya lamang o kwento lamang ang nangyari doon sa Kalbaryo. Pero salamat tayo sa Panginoon nang dahil sa kanyang ginawa sa atin, tayo ay kanyang niligtas. Sa lahat na nanampalataya sa kanya at nagsisampalataya sa kanya, ang sabi ng Diyos, sa lahat ng nagsitanggap sa kanya, sa lahat ng tumawag sa kanya at nagpasaklolo at tinanggap natin si Kristo, sa lahat ng tumanggap sa kanya, tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay kanyang niligtas. Yun po ang kanyang pangako, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Yan po ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Kagaya po ng sinasabi doon sa Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death. For the wages of sin is death, but the gift of God
is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay na walang hanggan. Nasa sa atin yan kung nanampalataya ka sa Panginoon sa Kristo. Ang buhay na walang hanggan ay atin na pong matatangkap at maangkin ngayong buhay pa tayo. At at the end of this life, yan po ang ating pag-uusapan ngayon eh. At the end of this life, doon po natin ma-enjoy yung binigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan na kasama natin ang ating may kapal. Ang buhay na walang hanggan na kasama natin ang ating tagapagligtas. What a glory! Makikita natin doon ang ating tatay, si Adan. Makikita natin doon si Eva. Makikita natin si Abraham, si David, si Samson. Lahat ng mga karakter sa Biblia na ating pong alam na sila ay nagsisunod at nagsinanampalataya sa Panginoon, makakasama po natin doon sa gloria. Salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa biyaya ng Diyos. Maraming salamat sa kaligtasan. Maraming salamat at buhay pa tayo. At meron pa tayong pagkakataon para maglingkod sa Kanya. Kaya ngayong umagang ito, kung ikaw ay anak ng Diyos, sinasabi mo ikaw ay ligtas na. Pero nanlalamig ka sa inyong buhay spiritual. Ngayon na ang panahon para panatilihin mo yan. Magsimula ka muli. Magsimula ka muli. Hindi ko sinasabing panatilihin mo yung pagiging malamig mo sa Panginoon. Bagkos magsimula kang muli na maglingkod sa Kanya. Do again the first oracles. Pag-aralan mo ulit ito. Kailangan natin itong simulan nang sa ganon may magagawa pa tayo sa Panginoon habang may buhay pa tayo. Tayo ay manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa pagbigay mo sa amin ng buhay. Panginoon, maraming salamat po sa kalakasan, sa kalusugan. Kami po inyong patawarin, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. We thank you, Lord, for you are a forgiving God. Sa lahat po ng aming po mga naisip, na salita o nasabi, mga gawain na hindi po katanggap-tanggap sa inyo, patawarin po ninyo kami. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon ito na kami lumapit sa inyo. I am pleading, Lord, na sa lahat po ng mga nanonood ngayon, lahat po ng mga kasama ko ngayon, online, sa mga nakikinig, I pray, Lord, that you may please bless them. Hawakan mo po, Panginoon, ang kanilang mga katawan at bibigay ang kagalingan o lunas. Pagalingin mo po sila sa kanilang po mga sakit, sa karamdaman. Kahit anuman po, Panginoon, ang kanilang po mga problema hinaharap ngayon na bigat sa kanilang pong buhay, we pray, Lord, that you may please strengthen them. Bless them more. Give them more patience. And whatever this situation that they are now, that they have now, mga kapatid. So the situation that where they are in, we are praying, Lord, that you may please pour out of them your grace, that they may continue on to glorify your name. Kami po ay nakikiusap sa inyo, Panginoon, na sa kanilang mga problema sa pamilya, problema sa relasyon, problema sa mga minamahal, problema sa mga kaibigan, maybe conflicts. We are praying, Lord, that you may please give them humility. Humility to go to them and admit the things that we have done, the wrong that we have done, and to ask for forgiveness. And whatever the wrong of our friends who offended us, that we may have that heart ready to forgive them even they are not coming and ask for forgiveness. We pray, Lord, that you may please always remind us na napakahalaga po na kami po ay magpatawaran, magmahalan, dahil nga po inyo pong inuutos sa amin that we may live peaceably with all men. Kaya Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. We thank you, Lord, for everything, for the life, for the strength, for the things that you entrusted to us.
Sa lahat po ng ipinagkaloob mo sa amin na pinagkatiwala na sa aming mga kamay, we thank you very much, Lord. And we pray that you please teach us and help us na magagawa namin ang aming responsibility na gaya po ng inyong inaasahan sa amin, na kami po ay maglingkod sa inyo, kami po ay laging magpasalamat sa inyo, kami po ay magkaroon ng kagalakan anumang uri o anumang sitwasyon, circumstansya na darating sa aming buhay. For we know and we understand that our life is a test, is a trust, and a temporary assignment. Kaya habang kami po nabubuhay sa mundong ibabaw, we pray, Lord, that you may please strengthen us and give us that strength to serve you. Panginoon, nilalapit po namin sa inyo si Sir Nemesio Alipio Jr. sa kanyang pong kalagayan. Please, patuloy po kayong magtrabaho sa kanyang pagalingin na mabilis na recovery, Panginoon, sa kanyang pong kalusugan. Ganoon din po kay Ma'am Evangeline Buendia, kay General Sharp, sa kanilang pampag-chemo. We pray, Lord, that you may please strengthen them and please heal them. Nilapit din po namin sa inyo si Chiki Alonso at ganoon din po si Consial LD Alonso sa kanilang pong kalagayan ngayon. Kay Ma'am Trinidad Cabigon, and we pray also for Ma'am Geraldine sa kanya pong operasyon sa utak. We pray, Lord, that you may please strengthen him. Ano man po ang inyong kalooban sa kanila, we pray, Lord, but we are begging that you may please heal them, Panginoon. At saka complete recovery din po kay Auntie Marilyn Raca Alonso, at saka sa kalusugan po ng bawat sa amin, at kay Uncle Sammy, kay Uncle Jimmy Alonso, ganoon din po kay Engineer Ruly Ramos. Maraming salamat po, Panginoon, kay Manong Ilyong Asuncion, kay Kuya Rafael Argasa, at sa lahat po na nangangailangan ngayon ng kagalingan, sa lahat po ng mga nanonood ngayon at nakikinig, in where alam po ninyo ang kanilang po mga panalangin sa kanilang puso, their family, nangangailangan po ng kagalingan sa kanilang po mga asawa, sa kanilang po mga kapitbahay, sa kanilang po mga minamahal sa buhay who are sick right now, including us, Lord. We pray that you may please heal us and strengthen us. Lord, please bless also those who will celebrate their birthdays today. Bless them more, a good health and more birthdays to come, that they may use this chapter of their life serving you. Maraming salamat po. Dinadalangin namin sa inyo sa lahat po ng sitwasyon na sa amin ngayon problema, kung kami man nalalamig at lumalayo sa inyo. We pray, Lord, that you may please get our attention, that we can come back to you, Panginoon. Maraming salamat. Ito po kami dalangin, and we pray for the frontliners and also our government. Please protect them, the doctors, the nurses, the medical staff, the laboratories. We pray, Lord, for their protection. Ganon din po, Panginoon, mga kasundaluhan, kapulisan, that you may please, Lord, manatili pong peaceful ang aming lugar, and all of us will live peaceably with all men. Sa ganun, Panginoon, we pray also that you may please bless our government. Whatever the problem of our government, Lord, here in Lawag City, sa mga agencies who are having this trouble or problem right now, we pray that you may please fix the problem, Panginoon, with your grace. Kayo pong patuloy na magbigay ng kalusugan sa aming pong mahal na Presidente. And peace, unity, and harmony po sa Senate. Ganon din po sa House of Representatives. At ganon din po sa aming Mayor and Governor. Please patuloy po kayo magtrabaho sa kanila. We thank you, Lord, for your life. Dinadalangin namin sa inyo that you may please bless us down to the barangay, Panginoon. Give us strength and give us wisdom. And also, Lord, please, dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, that all the constituents will follow the guidelines and the resolutions or ordinances of our barangay. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, please answer our request. Maraming salamat po, Panginoon.
At kung meron mga hindi kami nabanggit na pangalan na nangailangan po ng tulong, we pray, Lord, that you will please bless them. Encourage them. Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami ngayon. Give us understanding. And please, Lord, at sa lahat po ng mga nakikinig abroad, sa mga naka-lockdown, please, Lord, protect them. Nandiyan po sa Hawaii, sa Norway, sa Spain, nandiyan po sa California, dito po sa Malaysia, sa Hong Kong, sa Singapore, sa China. We pray, Lord, kung saan man sila ngayon, sa Oman, sa Riyadh, sa Qatar, at saka sa Dubai. Ninadalangin natin sa Panginoon that you will protect them, Panginoon. Maraming salamat po, kahit na po sa London, saka sa Sunderland. Maraming salamat po. Please protect them all, Panginoon. Ilayo mo po sila sa kapamakan at bantayan mo po sila palagi. Keep them safe, Lord. Maraming salamat, Panginoon, and all of us also here in the Philippines. Ito ang aming dalangin, Panginoon. Maraming salamat po. Please, Lord, tanggalin mo na po ang COVID-19 na ito sa buong mundo. Maraming salamat. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you very much, mga kakape at mga kaibigan, sa inyong pagsama. Okay, dadako na po tayo sa ating po mensahe o lesson ngayong umaga ito. As you've noticed, mga kapatid, ang ating pong pinag-uusapan is all about self-esteem. Yung pangangalaga sa ating sarili, pagkilala at pangangalaga sa ating sarili. Yung tinatawag nating self-esteem. Pag sinabi nating self-esteem, it is an individual's subjective evaluation of their own worth. Kung paano natin pinapangalagahan at paano natin kinikilala ang ating sarili. Pero, bago mo mapangalagahan ang ating sarili, bago natin mapangalagahan ang ating sarili, kailangan muna natin kilalaan ito at alamin kung ano at sino ba tayo. Kaya, nagsimula po tayo, mga kapatid, doon sa tinatawag na tayo ay ginawa ng Diyos. We were created by God sa kanyang sariling larawan. We were created by God in His own image. Ganon po kahalaga, ganon po ka-espesyal ang tao, na tayo po ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Can you imagine that gathering dust from the earth and form it to a man and give life to it? So tayo ay nilalang ng Diyos at tayo ay binigyan niya ng buhay dahil saan niya po nanggaling ang ating pong buhay. At ang napag-usapan pa natin, mga kapatid, that He is the one who is sustaining our lives. Yan po ang ating pong lesson kahapon. Tayo po ay nilalang ng Diyos, binigyan niya tayo ng buhay, at dahil sa buhay na ipinagkaloob sa atin o pinahiram sa atin ng Diyos, He is also the one who is sustaining us. Can you imagine that? Tayo, siya rin po ang nagpapanatili sa amin. Kaya tayo nananatili dito sa mundo dahil po sa Kanya. He provides everything for us. Our needs. Kaya nga nandito tayo ngayon eh. Can you imagine, hindi natin ina-expect that when we were a child, wala tayong pakundangan, wala tayong pakialam sa mundo. Di ba? Nung bata tayo. Basta alam na natin magising, kumain, maglaro, pumasok sa eskwela. To have fun. Yun lang pong alam natin. And one time in my age, sa aking pong kabataan, naisip ko po noon, mga kapatid, ano kayang feeling pag ikaw ay 18 years old na? Because what I thought or what I knew before when I was a child, if you reach that age 18, you are already mature and you can live by your own self, by your own. Yan ang pagkakaalam ko noon, mga kapatid. But until I reached 18, sabi ko, ay, napakabata pa pala ng 18. Parang musmus pa lang kung tutusin ang 18. At umabot niya ako sa edad na ganito. I never expected na ako ay makaabot sa ganitong taon. 44. 44 na po, mga kapatid. Kaya very poor. Anyway, rich in the sight of God. Praise God for that. Ngayon, mga kapatid, that's how God bless us. He's the one who created us. Siya po ang nagbigay sa atin ng permiso para mabuhay sa mundong ito.
binigyan niya tayo ng pagkakataon para mabuhay sa mundong ibabaw. He is the one who gave us life, and He is the one who's sustaining us. Yan po ang kailangan nating tatandaan tungkol po sa ating sarili. Tayo ay ginawa ng Diyos, binigyan niya tayo ng buhay, at tayo ay nananatili na buhay at malakas o humihinga pa ngayon dahil sa kanyang biyaya. At ating alamin ngayon mga kapatid, since He is the one who created us, He gave us life, and He is sustaining us, and He is the one also to end this life. Siya rin po ang magtatapos o magbibigay ng end o hangganan ang ating buhay. Hindi po natin alam kung kailan darating yon. But alam natin, darating at darating tayo doon. Have you ever imagined or thought about being dead? Yun ang ayaw natin mangyari sa atin, di ba? Kaya nga, kain tayo ng kain ng masasarap eh. Hindi natin alam yung mga kinakain natin masarap, sila rin pala ang magpapaiksi na ating buhay. Di ba? Gusto nating magpakasaya, magpakaligaya araw-araw. But hindi natin alam sa yung ginagawa natin kasi sinasabi kasi ng mundo sa atin na mabuhay ka and take it to the limit, parang ganon yung tawag doon, yung mayroon tayong word nun eh. Enjoy life, sabi nila ganon, and let us enjoy life. Let us do everything that we know that can make us happy. O parang ganon. Yung sinasabi natin na sige, enjoy mo lang. Patuloy ka lang sa inyong ginagawa. Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Ganon mga kapatid ang kaisipan na tinuturo sa atin ng mundong ito. Pero if you are a son or child of God, if you are a daughter, son or child of God, at alam mo na ikaw ay ginawa ng Diyos para sa Kanya, para siya ay maluwalhati sa ating pamumuhay, binigyan niya tayo ng buhay at siya ang nagpapanatili sa atin, nagbibigay ng buhay kaya tayo nananatili hanggang ngayon, then we will not think about yung ating pong sariling kaligayahan, but we will think about how God be praised and how God will be happy throughout our lives. Yan po ating isipin. Mga kapatid, and our topic for today is about the end of our lives. Since He is the one who's sustaining us, He gave us life, He created us, He gave us life, He is sustaining us, and He is the one who siya po ang nagbigay din sa atin ng kung kailan yung panahon o date o yung araw na tayo ay papanaw sa mundong ito. But the fact that we are still here and we are still alive, meron pang plano ang Diyos sa buhay natin. May plano pa ang Diyos sa buhay mo. And that plan is not for your own self. It's not for your own. Naabot mo yung pangarap mo, naging professional ka, maging successful businessman ka, ikaw ay isang nagkakaroon ng tatawag dito, yung mga honors o mga awards sa inyong pag-aaral, and ikaw ay kinakilala bilang isang kabataan sa inyong komunidad, sa inyong eskwelahan. Yung mga bagay-bagay na yun mga kapatid na ating pong ine-enjoy ngayon. Everything that we have came from God. Because let us remember this. If we are humble enough, masasabi natin ito. Since we know that everything is being entrusted to us by God, kailangan natin siyang pasalamatan. That He is sustaining us. At tayo ay nabubuhay ngayon. At ang mission natin ay walang iba kundi ang ating pong paglingkuran ang may kapal. At ating pong isa buhay ang ating pong mga napag-aralan, natutunan na nagmumula po sa kanyang banal na kasulatan.
and to apply it. At ating pong itong i-share sa ating pong mga minamahal, to our friends. Yan po ang ating misyon, to show Jesus Christ in our lives habang tayo ay nabubuhay pa. Kaya nga sabi ng Diyos, as we have this light in us, the light that we have is none other than the Lord Jesus Christ, who is the light of the world. Ang sinabi ni Kristo sa atin, ye are the light of this world. Not only that, ye are the salt. Tayo ay mga asin sa mundong ito. Tayo ang magpapasarap ng buhay ng ibang tao. I mean, we preserve them. Diba? Tayo yung mga preservatives ng mundong ito. And if we will not follow the guidelines, then we are not preserving ourselves. Kaya napakalaga na ingatan natin sarili para ma-preserve po tayo. And by that, mga kapatid, dito po natin makukuha at magagawa yung kalooban ng Diyos sa buhay natin habang God is sustaining us, habang pinapanatili, habang tayo ay nananatiling buhay sa mundong ibabaw. Now, ang sabi ng Diyos dito sa Psalms 116 verse 15, nasa tabi ko po ang aking bunsong anak, nagtatago. Sa Psalm 116 verse 15, itong sinasabi. Yes, we are talking about death right now. Yung pong hangganan ng ating buhay. Okay? Kasi ang Diyos din po ang makapagsasabi na kung kailan niya tayo kukunin. Pero salamat sa Kanya, buhay pa tayo. Amen po ba? Now, ang sabi doon sa Psalms 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Di ba pag may namatay, nalulungkot tayo? Pero may iba, pag may namatay, yung isang tao natutuwa. Pero hindi naman dapat ganoon. Kunwari, magte-text ka sa kanila, condolences, kami ay nakipagdalamhati sa iyo, pero sa likod ng kanilang utak, buti naman sa kanya. Hindi naman dapat ganoon. Pero may mga taong ganoon, hindi natin may iwasan yon. Pag may mga taong namamatay, nalulungkot po tayo, nagdadalamhati, nagluluksa. Pero ang sinasabi ng Diyos dito sa Psalms 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Mahalaga sa paningin ng Diyos, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng Kanyang mga banal. Tandaan natin ito, mga kapatid. Ang sabi ng Diyos, napakahalaga sa paningin niya ang kamatayan ng Kanyang mga banal. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Yan po ang sinasabi ng Diyos. Sandali. Sino itong mga banal na ito? Sino ang mga saints na ito? Sino ang mga santong ito na sinasabi? Na kung mamatay, ang alam natin kasing mga santo yun, na mga namatay na eh. Hindi. Sinasabi dito, yung kamatayan ng kanyang mga santo. Yung kamatayan ng kanyang mga pinaging banal. Yung kamatayan ng mga banal. Ibig sabihin nun, may mga santo, may mga banal na ngayong buhay pa, mga kapatid. Sino ang mga to? Kailangan nating alamin. Tanong, ikaw ba ay isang banal? Ako ba ay isang banal? The world or religion the religion or the world may not recognize us, acknowledge us as saints, but let us remember this. Kailangan nating alamin ang sinasabi ng Biblia. Sino nga ba ang mga saints? Dahil ang sabi ng Diyos, natutuwa, nagagalak, mahalaga, napakahalaga sa paningin ng Diyos ang kamatayan ng kanyang mga santo. Ibig sabihin nun, excited ang Panginoon na makasama niya ang kanyang mga anak doon sa langit. Na tayo mga naglilingkod sa Kanya, na pagdarating yung time na ang ating pong buhay ay magtatapos, ang Diyos, napakahalaga sa Kanya yon. Dahil makakapiling ka na niya, makakapiling na tayo sa Kanyang kaharian. At magkakasama tayo doon forever and ever. Hindi po habang buhay yun, ha? Magpakailanman. Kasama natin ang Diyos. Pero, bago tayo magpasaya, though some of you knows this already,
kailangan nating pag-aralan. Sino ba ang mga banal na tinutukoy sa versikulong ito? Baka sakaling tayo ay isa sa mga yon na pinaging banal. Isa o tayong lahat ay mga santo na pinaging banal ng Diyos dahil kay Kristo. Now, what is the meaning of the word saint in this verse? Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Dahil kung hindi ka santo, hindi mahalaga sa paningin ng Diyos ang kanyang kamatayan. Pero pag ikaw ay santo o ikaw ay isang banal, mahalaga sa kanyang paningin ang ating kamatayan. Ngayon, sino ang mga santo? Let us study these verses to understand who are the saints according to this verse. Dito sa Acts chapter 9 verse 13. Acts chapter 9 verse 13. Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of these men how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem. Ananias is talking about Saul, which is called also Paul. Yan po, si Pablo. Na bago siya na-convert, bago siya tumanggap sa Panginoong Jesucristo, bago siya naging saint, si Pablo, siya ay siya yung persecutor, siya yung nagpe-persecute sa mga santo that time. That how much evil he hath done, how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem. Siya ang nagpapahirap, si Saulo, si Pablo, ang nagpapahirap sa mga santo doon sa Jerusalem. Those who are alive, yung mga buhay na santo doon sa Jerusalem. Siya po ang ginagawa niya noon, kinukulong niya sila, pinapatay niya sila. You remember Stephen, the martyr Stephen, or Stephen the martyr, na siya ay isa sa mga biktima ni Pablo dahil sa pagdilingkod sa Diyos, dahil sa pagpapahayag ng salita ng Panginoong Jesucristo, pagpapakilala niya kay Kristo sa mga tao. Binato siya hanggang siya ay mamatay. Si Stephen, kawawa naman siya. Yun ay dahil sa kapangyarihan ni Pablo, dahil sa isang persecutor that time. Siya po isang abogado, siya po isang religious leader, pero siya yung ayaw na mapakinggan at patungkol kay Kristo. And he persecuted the saints at Jerusalem, yung mga nandun, yung mga santo, yung mga banal na nandun sa Jerusalem. And doon sa Acts chapter 9 verse 30, ito sinasabi, it came to pass, as Peter passed through all quarters, he came down also to the saints which dwelt at Lydda. Yan. Si Pedro, siya rin po ay nagpunta sa lugar kung saan nandun yung mga santo o mga banal, doon sa Lydda. So, mga buhay ang mga santo. Doon sa Acts chapter 26 verse 10, which thing I also did in Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison. Ito ang testimony ni Pablo nung siya ay naligtas na, nung siya ay nagsisi na sa kanyang kasalanan, noong na-encounter niya si Jesucristo sa straight street, at doon na nampalatay, naniwala si Pablo kay Jesus. At mula noon, hindi na niya pinapahirapan ng mga santo, bagkus kasama na siya ng mga santo dahil siya ay naging santo na rin. Ito si Pablo, mga kapatid. At sinasabi niya kung paano niya pinahirapan yung mga santo that time before he was converted. Romans chapter 15 verse 25, itong sinasabi, but now I go unto Jerusalem to minister the saints. Pupunta ako sa Jerusalem para turuan ang mga santo. O di ba? Nag-iba na ang ihip ng hangin. Siya noon ang tagapatay ng mga santo, si Pablo. At dumating yung time na siya na yung tagaturo ng mga santo. Dahil siya na naging santo. Dahil nga po siya ay nanampalataya na kay Kristo. Noong nag-meet sila sa daan papunta doon sa Damascus. At the straight street, nagpakilala si Kristo sa kanya. Ikaw si Pablo, Ikaw si Pablo, sabi ni Kristo. Ikaw, Pablo, ang sarap na ilagay kita doon sa dingding, sa wall na punong-puno ng tinik, at doon kita ilalagay at saka ikaw sisipain. Grabe ang galit ng Diyos sa kanya noon. Pero dahil sa awa ng Diyos, pinatawad niya si Pablo
at siya ay naging santo. Si Saint Saint Paul. Oh, yan, mga kapatid, si Santo, si Pablo, San Pablo. Ayan. So, ang mga santo, mga kapatid, ay hindi yung mga patay na, may mga santo na namatay na, pero may mga santong buhay according to the verses. Sila po ay buhay, mga kapatid. Ngayon, sino ang mga santo? Ikaw ba ay santo? Ako ba ay santo? Ikaw ba ay banal? Ako ba ay banal? Tingnan natin to. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Ang mga santo, mga kapatid, ay yung mga pinaging banal o linisan, yung mga iniligtas ng Diyos. Who are sanctified in Christ Jesus, yung mga nalinisan, yung mga pinaging banal, yung mga naisantabi para kay Kristo. Katulad, mga kapatid, ang ibig sabihin ng mga kapatid, pag ikaw ay naglilinis ng bigas, yung mga malilinis, yung mga maayos tinatabi mo. At yung mga hindi, sinasantabi mo. Yung mga itinatabi mo na malinis, yun yung mahalaga sa iyo. Yun ang isang explanation nito, mga kapatid, na tayo na kanyang pinaging banal, tayo mga nilinisan ng Panginoon, pinatawan ng Diyos, tayo ay tinatawag na santo. Those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Dahil kung ikaw ay lininisan ng Diyos, kung ikaw ay pinaging banal ng Diyos, dahil sa kanyang banal na dugo, ikaw ay matatawag na santo. Pagpatuloy natin. Sino sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatuwid bagay sa mga pinaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal, na tayong mga lininisan ng Diyos, pinatawad ng Diyos, tinatawag tayong mga banal. We are called saints. Now, sino itong mga lininisan ng Diyos? Who are these? Who were those who were sanctified? Sino itong mga na-sanctified o nalinisan o pinaging banal? 1 Corinthians chapter 6 verse 11. And such were some of you, but ye are washed by the and ye are sanctified. Kayo ay lininisan at kayo pinaging banal. But ye are justified. Kayo ay naging matuwid in the name of the Lord Jesus Christ. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Kaya ang sinasabi ng Diyos, mga kapatid, ang mga santo ay yung mga pinaging banal o mga lininisan ng Diyos, at ito yung mga ginawang matuwid ng Diyos nang dahil sa ating pananampalataya. Sino ang mga taong matuwid na ito? Sino tong mga pinatawad ng Diyos? Sino tong mga lininisan ng Diyos? Romans chapter 5 verse 1. Romans chapter 5 verse 1, ito sinasabi. Therefore, being justified by faith, tayo ay iniligtas dahil sa pananampalataya. Because of that, sabi ng Diyos, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tayo ay nagkaroon ng peace. Ano dito? Tayo ay reconcile. God and us were reconciled because of the Lord Jesus Christ. Dahil tayo ay kanyang pinatawad, dahil sa ating pananampalataya sa kanya, humingi tayo ng kapatawaran sa kanya at tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at pagligtas. At yun, tayo ay lininisan ng Diyos na kanyang banal na dugo. And we were sanctified. Tayo ay pinaging banal ng Diyos. And we were called, or we are called saints. Kaya sino ang mga banal na ito? Ay sino ang mga nanampalataya sa kanya? Sabi dito, yung mga nanampalataya sa kanya, sila ay nalinisan. At sila mga nalinisan, na dahil sa dugo ni Kristo, sila ay matatawag na banal, matatawag na santo. Kung ikaw ay nanampalataya sa kanya. Ngayon, tanong dito, sino yung mga nanampalataya sa kanya? Paano sila nanampalataya sa kanya?
Paano masasabi na isang tao ay naligtas? Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace are ye saved through faith." Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay iniligtas dahil sa pananampalataya. Ang pananampalataya, mga kapatid, as we have learned before, ang pananampalataya ay bumubuo ng mga bagay-bagay na ating inaasahan at ito ang ebidensya ng mga bagay-bagay na hindi natin nakikita. Katulad po ng Diyos. Hindi po natin nakikita, pero nanampalataya tayo sa Kanya. Yan po ang tinatawag na faith. Merong langit, pero hindi natin nakikita. Pero naniniwala tayo may langit. Yan po ang tinatawag na faith. Ang Diyos po hindi natin nakikita at sinabi ng Diyos na hindi natin nakikita kung sa sino man ang magsitanggap sa Kanya ay mabigyan ng buhay na walang hanggan at sila ay mga liligtas. Yan ang sinasabi ng Diyos na hindi natin nakikita. Since we believe in Him, we have faith in Him, then we trust also what everything that He said or He said to us. He told us according to His word. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, sa lahat po na nagsitanggap sa Kanya ay binayaan niya ang buhay na walang hanggan at tayo ay nilinisan, pinaging banal dahil sa dugo ng Kristo. Ang dahil dito, mga kapatid, tayo ay matatawag na banal. So, sino ang mga santo? Ikaw na tumanggap kay Kristo at ako na tumanggap kay Kristo. And we were called or we are called saints by God. At ang sinabi ng Diyos na maganda rito, mga kapatid, at ang sinabi ng Diyos na maganda rito, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng Kanyang mga banal. Kaya, habang tayo nabubuhay, maglingkod lang tayo sa Kanya at ibigay natin ang ating buhay, sakripisyo natin ito para sa ikulahatin ng Kanyang pangalan, magpagamit tayo sa Kanya at i-share natin ang Kanyang sarili, ang Kanyang salita, i-share natin ang pangalan ni Kristo, ang kaligtasan na binigay sa atin sa iba, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin. Yan po ang ating misyon habang tayo ay pinapanatili at nananatili sa mundong ibabaw. And one of these days, one of these years, in the future, if God will get the life that we have, tandaan natin, He is the one who is the author of our life. Kung tayo matatapos na sa mundong ito, ang sabi ng Diyos, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Kaya, salamat sa Panginoon, tayo ay pinaging banal ng Diyos nang dahil sa pananampalataya sa Kanya. So, tulad mo, Santa Jenny, San Arnel, o di ba ang ganda ng mga pangalan natin? Santa Susan, Saint David, San Rafael, o di ba? Yan ang sinasabi ng Diyos dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. And someday, one of these days, tayo ay mawawala sa mundong ibabaw. At ang sabi ng Diyos, mahalaga sa paningin ng Diyos ang kamatayan ng Kanyang mga banal. Amen. Praise God for that. Maraming salamat sa Panginoon. Conclusion, if you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior by faith, then we were justified and were sanctified and called to be saints. God is the one who's sustaining us, and He will be the one to end this life. And according to this verse, let us remember this, napakahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng Kanyang mga banal. Salamat sa Panginoon. Kaya ngayong araw na to, ngayong oras na to, pag hindi mo pa tinatanggap si Kristo sa buhay mo, tanggapin mo na siya ngayon. Manalangin tayo. Kung gusto mong tanggapin si Kristo, why not pray with me right now? Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, salamat sa inyong salita. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ako ay nananampalataya ngayon sa inyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat sa kaligtasan. At ako ay iyong pinaging banal. At ako ay naging santo sa oras na ito nang dahil kay Kristo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat, mga kapatid. Magbasa muna tayo ng mga comments bago tayo manalangin ng closing prayer. At kantahin po natin ang mga nagbe-birthday. Okay. Pastor Paul Acosta Daos, maraming salamat po. Thank you very much for your prayers. Thank you very much, Pastor. God bless you po, Pastor. Kung tayo dito, magkape tayo.
Maxilin Ruth Clemente, maraming salamat. Manang Susan Corino, blessed morning pastor, maraming salamat. Yes, good morning Manang Susan, thank you very much. Sharon Labaw, thank you very much Sharon. Kasin, God bless you. Happy birthday brother Johnson Gawiran Tolentino, happy birthday sa iyo. Okay, ano ito? Dakpay ni Busti Kapik, kanak man sa balin. Tatani balasan ko, talikod ko. Thank you very much, balasan ko. Thank you very much, Marian. Okay, Eunice Ezeru May Pascual, good morning. Salamat. Rogelio Juliana Reyes dan po sa Hawaii, ni Bang Aldaw Yudita, Manong Rogelio, Manang Kulia, Ita Hawaii, God bless you po. Kasin Frodelisa Alonso Salvador, dan po sa Marikina, maraming salamat. Ang ating pong kaibigang na Indian National, Sir Rajesh Nanwani, Sir Isyo, maraming salamat po. Mary Joy sa Bunod Menoro, thank you very much, God bless you po. Yes, salamat. Andres De Los Santos Tina, Manang Mercy, nag-asa Manong Johnson, maraming salamat sa inyong lahat. Rodalisa Asuncion, maraming salamat. Cas from Canada, God bless you. Ayan, Micaela Ragadit, hello, good morning Micaela, thank you very much for always sharing. Sa lahat po na nag-share ng ating pong mga videos, salamat po. Please keep on sharing para ma-bless din po ang ating pong mga kaibigan, mga friends sa Facebook. Good morning Flordelisa Asuncion, Sherry Sampayan, Susan Gorino, Mercy Ragasa, Sermina Pascual, Cap Jerry Alonso. At sa ating pong Mayor, Mayor Michael Marcos Kion, maraming salamat po for always watching. God bless you, Mayor. We are always praying for you. Lynn Juan, good morning. Irene Del Special Domingo, salamat po. Yes, sa Canada, Sir Sampayan. Daryl Rabi, thank you very much, sir. Daryl Rabi. Tapos Biminda Sunsung Gonzales, good morning. Maraming salamat. Edeline Garma Alonso Best, maraming salamat. Manang Marisa, Marcelo Acob, dyan sa Bakara. Imelda Marcos Pagoyo, ma'am, thank you very much, Cas. Charles Pon, Louis Respicio, maraming salamat. Manang Juby Guillermo Magno Nicolas, maraming salamat, ma'am Juby. Yes, Sermina Pascual. Okay, lahat po kayo, maraming salamat. And we'd like to celebrate also with those who will celebrate their birthdays today. Happy birthday to Edna Borse Padre. Maraming salamat Edna Borse Padre, Noel Pilien, Christian Alonso, Jasper Foronda, Gloria Ebojo, Albert Gaspar Ancheta, Frank Genesis Nomas, yan, Brian Martinez, Jaisel Ann Salvatierra Salando, happy birthday brother Johnson Gawiran Tolentino. Kita tayo mamaya, punta tayo sa Poway Lake, mamingwit tayo, thank you very much. Nathaniel Nipal at saka Kyla Colin Road Asuncion, ang anak po ni Pastor Redentor Asuncion, si Colin. Happy birthday sa inyo at lahat ng mga magbe-birthday ngayon. This song is for all of you. Happy birthday! Maligayang party, maligayang party, maligayang party sa'yo. Yes, good morning, Doktora Modesty, Mina Boss, maraming salamat po. Ikaw ay maligaya, Hello, Nelson Nixon Curbos, thank you very much, sir. sana'y God bless you po. marami pang birthday ang abutin mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Maligayang party, maligayang party, maligayang party sa'yo. Nawa'y tuwing birthday mo, ikaw ay maligaya, katulad Happy birthday sa lahat ng mga birthday ngayon.
Brother Johnson Tolentino, at kay Kulin Asuncion. Happy birthday. Thank you very much, Pastor Den, Pastor Marlon Salvador, Pastor Raul Borja, Pastor Jonathan Mason. Sa lahat sa inyo po, maraming salamat sa mga prayer words natin. Thank you very much. God bless you all. Merry Christmas sa inyong lahat and happy birthday sa mga magbe-birthday ngayon. Salamat sa Panginoon sa biyaya na pinagkakulob sa atin. Let us pray po. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. We thank you, Lord, for your word that really encourages us that we are your saints. And according to your word, precious in your sight is the death of your saints. Kaya Panginoon, maraming salamat po habang kami nabubuhay at pinapanatili at nanatili kami dito sa mundong iba po. We pray, Lord, that you may please help us, that we may serve you, that we will serve you with all our hearts. Ang darating ang panahon when you get us, sabihin mo sa amin, well done and welcome, my good and faithful servant. Welcome to the joy of thy Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa lahat. Bless the birthday celebrants, Lord. Every one of us, please bless us. Maraming salamat po. We pray also for your grace to the pastors, to the ministers, to our spiritual leaders, and all of us, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Gabayin mo po kami ngayon at bantayan yung mga matutulog ngayon, and for those who will go and work, please bless them and make them a good example wherever they are, and all of us. Maraming salamat po. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. Let us always remember, ito po si Brother Rafi, si Kagawad Paeng, lagi nagsasabi sa inyo, sa lahat ng bagay, unahin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. God first. Stay safe. Do good to others. Follow the guidelines. Support the LGUs. Respect the frontliners. Share your blessings. Pray for our family. Pray for our community. Pray for our country. Let us pray for the world. God bless you all. Merry Christmas, and I love you.